Bagyo na halos kasing laki ng Pilipinas. Opo, paparating na ang Bagyong Uwan. Isa sa pinakamalakas sa bagyo ngayong taon. Pero naalala nyo ba ang Bagyong Yolanda? November din yon, 2013. Pareho sila ng panahon at parehong may potensyal na magdulot ng malaking pinsala sa ating bansa. Pero bakit kaya ganitong kalaki ang Bagyong Uwan? Alamin po natin. Ayon sa mga meteorologists, ang mga super typhoon tulad ni Uwan ay nabubuo kapag mainit ang temperatura ng dagat. Karaniwan higit 26.5 degrees Celsius. Mas mainit na tubig, mas maraming singaw, mas maraming enerhiya. Habang umiikot ang bagyo, ginagamit nito ang init ng dagat bilang fuel, kaya lalo itong lumalakas. Ang hangin sa paligid, tinatawag na outflow, ay naglalabas ng enerhiya pataas at palabas na parang engine na patuloy na pinapaikot ng init at moisture. Kung walang sapat na wind shear o wind disruption sa itaas, nabibigyan ng bagyo ng perfect na kondisyon para lumaki at lumakas. Ayon sa datos ng Joint Typhoon Warning Center at Pag-asa, ang mga bagyo sa Western Pacific ang madalas na pinakamatindi sa buong mundo dahil dito matatagpuan ang pinakamainit na karagatan sa planeta, ang Philippine Sea at Pacific Warm Pool. Kapag sabay-sabay ang tamang kondisyon, mainit na tubig, mataas na humidity at mababang hangin sa itaas, nabubuo ang mga giant typhoons na halos kasing lawak ng isang bansa. Sa madaling sabi, hindi aksidente ang laki ni Uwan. Ito ay resulta ng natural na enerhiya ng karagatan na pinapalakas ng klima. Ang mga bagyo tulad ni Uwan ay paalala kung gaano kalakas ang kalikasan. Ngunit paalala rin na tayo dapat ay maging alerto at maging handa. Magtulungan, makinig sa balita at hintayin ang opisyal na update mula sa Pag-asa bago kumilos. Stay alert at stay safe. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong na karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.